Magandang gabi, Oriental, Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamara Vision Network, ako po si Angel Malikdana at ito po ang TVNet Newsline. Ika-6 sa buwan ng Mayo taong 2026. Sa ulo natin mga balita. Senator Gatchalian isinusulong na sagutin na ng gobyerno ang mga non-consumable charges sa bill ng kuryente. Bambanin Merit Tourism Esplanade sa Victoria malapit ng simulan. At Solo Parents Day isinagawa sa lungsod ng Calapan. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye ng ating mga balita, isang makabuluhan at puno ng inspirasyong pagdiriwang ng National Solo Parents Day ang matagumpay na idinaos sa lungsod ng Calapan bilang pagkilala sa sakripisyo, katatagan at walang sawang pagmamahalan ng mga solo parent para sa kanilang mga pamilya. Isang makabuluhan at puno ng inspirasyong pagdiriwang ng National Solo Parents Day ang matagumpay na idinaos sa lungsod ng Calapan bilang pagkilala sa sakripisyo, katatagan at walang sawang pagmamahal ng mga solo parent para sa kanilang mga pamilya. Nagtipon-tipon ang daang solo parent mula sa iba't ibang barangay ng lungsod upang makiisa sa naturang aktibidad na pinangunahan ng City Social Welfare and Development Department. Katuwang ang mga konsehal ng lungsod at iba't ibang ahensya ng pamahalaan na patuloy na nagsusulong ng kapakanan at karapatan ng sektor ng solo parents. Sa kanyang mensahe, muling tiniyak ni Mayor Doyle Liachon ang buong suporta ng lokal na pamahalaan sa mga solo parent. Binigyan din niya na sa ilalim ng administrasyon, walang sektor na mapag-iiwanan at patuloy na paigtingin ang mga programa na nagbibigay proteksyon, oportunidad at serbisyong panlipunan sa mga nangangailangan. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahalaga ang pagdiriwang na ito upang kilalanin ang mahalagang papel ng mga solo parents sa paghubog ng pamilya at komunidad sa kabila ng mga pagsubok na kanilang kinaharap sa araw-araw. Samantala, ipinaalala rin ng mga opisyal ng CSWD ang kahalagahan ng pagpaparehistro at pagkuha ng solo parent ID upang mapakinabangan ng mga kwalipikadong individual ang mga benepisyong nakasaad sa batas. Naging makulay ang pagdiriwang sa pamamagitan ng iba't ibang programa, inspirational messages at mga aktibidad na nagbigay saya at pag-asa sa mga dumalong solo parent. Sa pagtatapos ng programa, muling ipinabatid ng pamahalaan Luzon na patuloy itong magiging katuwang ng bawat solo parent sa pagsusulong ng isang lipunang may malasakit, pagkalinga at pantay na oportunidad para sa lahat. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, bago pa man ang mainit na kaganapan sa Senado sa pagpapalit ng liderato, nananatiling walang komento si Senator Sherwin Gatchalian kaugnay sa usapin ng impeachment laban kay Sara Duterte. Kasabay ng kanyang pagbibigay diin na mahalagang manatiling impartial o walang kinikilingan ang mga senador sakaling umabot sa Senado ang naturang proseso. Samantala, sinabi rin ng senador na isinusulong niya ang panukalang sagutin na ng gobyerno ang mga non-consumable charges sa bill ng kuryente. Bago pa man na mainit ang kaganapan sa Senado sa pagpapalit ng liderato, nauna ng nakapanayam ng TVNet Newsline si Senator Sherwin Gatchalian na nananatiling walang komento kaugnay sa usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kasabay na kanyang pagbibigay diin na mahalagang manatiling impartial o walang kinikilingan ang mga senador sakaling umabot sa Senado ang naturang proseso. Sa panayam, sinabi ng senador na bilang isang maaaring tumayong senator judge sa impeachment court, nararapat lamang na iwasan muna niya ang pagbibigay ng anumang personal na komento o posisyon hinggil sa issue upang mapanatili ang integridad at pagiging patas na magiging pagdinig.
Ayon pa sa senador, nagsimula na siyang magbasa at pag-aralan ang mga proseso at legal na aspeto ng impeachment proceedings bilang paghahanda sa posibilidad na ito ay dinggin sa Senado. Inamin din ng senador na bagamat hindi siya abogado, na uunawaan niyang masalimuot at teknikal ang proseso ng impeachment. Kaya kinakailangang masusing pag-aralan ang mga batayang legal, probisyon ng konstitusyon at ang mga umiiral na alintuntunin ng Senado. Sa ilalim ng proseso, ang House of Representatives ang may eksklusibong kapangyarihan upang magsampa ng impeachment complaint habang ang Senado naman ang magsisilbing impeachment court kapag umusad ang kaso. Well, hindi ko pwedeng ipag-usapan yan dahil magiging senator judge ako. Pero masasabi ko, naghahanda na kami. Nasabihan na kami ng liderato na maghanda at magpasa-pasa na dahil hindi naman kami katulad ni Joy na isang abogado. Ako hindi ako abogado, so kailangan talaga mag-aral ng mabuti ay mga senador, lalo na yung mga abogado dahil maraming mga procedures doon ay legal at kailangan namin aralin ito. Samantala, tinalakay rin ni Senator Gatchalian ang naging resulta ng mga pagdinig ng Senado kaugnay sa patuloy na usapin sa mataas na singil sa kuryente. Ayon sa senador, hindi siya tutol sa umiiral na lifeline rate na ipinapataw ng mga electric utilities at electric cooperatives dahil ito ay isinabatas upang matulungan ang mga mahihirap na Pilipino na magkaroon ng akses sa murang kuryente. Ipinaliwanag niya na ang lifeline rate ay nakapaloob sa Republic Act No. 9136 o mas kilala bilang Electric Power Industry Reform Act of 2001 o EPIRA Law. Layunin nitong mabigyan ng subsidiya ang mga low-income household consumers bilang bahagi ng diwa ng bayanihan at socialized pricing sa sektor ng enerhiya. Gayunpaman, binigyan din ni Senator Gatchalian na dapat nang ikonsidera ng pamahalaan na gobyerno na mismo ang sumagot ng lifeline subsidy at iba pang non-consumable charges upang hindi na ito maipasa pa sa ibang consumer sa pamamagitan ng dagdag singil sa kanilang electric bill. Kabilang umano ito sa mga panukalang isinusulong niya sa Senado upang mapagaan ang pasanin ng mga mamamayan sa tumataas na presyo ng kuryente at maisulong ang mas makatarungan at epesyenteng sistema ng power distribution sa bansa. Well, ito para ginawa ito noong 2001 dahil ang pinapairal that time yung bayanihan spirit natin na yan ay pinapairal natin dito dahil makakatulong tayo sa pinakamahirap nating pamilya, dapat gawin natin yun para magkaroon naman sila ng so para sa akin ginawa yun para makatulong sa pinakamahirap. Pero base sa hearing kahapon, dahil ang liit lang pala eh. Dati 4 million yung target. The target na mga 130,000 lang. At ang budget every year is about 80 million. So maliit lang. Kaya na absorb ng gobyerno. So hindi na ganun kalakihan yung kontong kailangan para ipasa pa. I-absorb nila ng gobyerno. Hindi lang yung actually, ang proposal ko, hindi lang nga yung lifeline rate, pati yung mga iba pang non-consuming charges, no? Tulad nung renewable energy. Antabayanan na iba pa mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA.
Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Formal nang inusan nakaraang ikawalo ng Mayo ang K-program at nilagdaan ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng pamalaang bayan ng San Teodoro at Marikina Polytechnic College bilang hakbang upang mapalawak ang oportunidad sa edukasyon, scholarship programs at mga programang pangkomunidad para sa mga mamamayan ng San Teodoro. Layunin na naturang partnership na palakasin ng access ng mga mamamayan sa dekalidad na edukasyon at iba pang programa makatutulong sa pagpapaunlad ng kaalaman, kasanayan at kabuhayan ng komunidad. Bilang bahagi ng kolaborasyon, matagumpay ring isinagawa nakarang ika-6 hanggang ika-7 ng Mayo ang 2 araw na seminar workshop para sa pagbuo ng Institutional Development Plan. Ayon sa mga opisyal, magsisilbing gabay ang naturang plano sa mas maayos sa pagpapatupad ng mga programang pang-edukasyon at pangkaunlaran sa bayan. Kasabay nito, isinagawa rin nakarang ika-8 ng Mayo ang admission examination para sa mga kabataang magiging benepisyaryo ng scholarship program sa ilalim na nasabing kasunduan. Layunin nitong mabigyan ng pagkakataon ng mga kabataang Teodorian na makapagpatuloy ng kolehiyo sa pamamagitan ng suportang pang-edukasyon mula sa programa. Inaasahan ding magdadala ang Marikina Polytechnic College ng iba't ibang extension programs at community development projects na nakatuon sa capacity building at pagpapalawag ng oportunidad para sa mga residente ng San Teodoro. Ayon kay Mayor Karen Ponce Miranda, malaking hakbang ang naturang partnership sa pagpapalawak ng akses sa edukasyon at pagpapatibay ng mga programang pangkaunlaran para sa mga mamamayan ng San Teodoro. Samantala, mas paiigtingin pa ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro ang pagsusulong ng turismo matapos opisyal na inihayagan ni Merito Bons Dolor ang nalalapit na pagsisimula ng konstruksyon para sa 300 million Bambanin Merit Tourism Esplanade sa bayan ng Victoria. Mas paiigtingin pa ng pamalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro ang pagsisulong ng turismo matapos opisyal na ipinahayag ni Governor Bons Dolor ang nalalapit na pagsisimula ng konstruksyon para sa 300 milyong pisong Bambanin Merit Tourism Esplanade sa bayan ng Victoria. Sa isinagawang presentasyon nakarang ika-4 ng Mayo, personal na ipinakita ni Governor Dolor kina TIESA COO Mark Lapid ang kabuuang development plan ng proyekto na inaasahang magiging isa sa pangunahing tourism landmark sa lalawigan. Kabilang sa mga nakaplanong pasilidad sa Esplanade ang isang lighthouse o parola na magsisilbing pangunahing atraksyon, mga souvenir shops para sa mga lokal na produkto at handicrafts, mga restaurant na magtatampok ng pagkaing Mindoreño at Nauhan Lake Cruise na magbibigay sa mga turista ng kakaibang karanasan sa pamamasyal sa lawa. Ayon sa pamalaang panlalawigan, layunin ng proyekto na higit pang mapalakas ang turismo at kabuhayan ng mga komunidad sa paligid ng Nauhan Lake habang pinangangalagaan ang likas na yaman ng lugar. Ang Bambanin Merit Tourism Esplanade ay isa sa 4 na pangunahing proyekto na kapaloob sa Tourism Development Project ng lalawigan na nakatuon sa pagpapalawak ng tourism infrastructure, paglikha ng trabaho at pagpapasigla ng lokal na ekonomiya. Nailabas na rin ng Department of Environment, Natural Resources Environment Management Bureau and Environmental Compliance Certificate o ECC ng proyekto. Hudyat nila na nakasunod ito sa mga kinakailangang environmental standards at maaari nang simulan ang konstruksyon sa lalong madaling panahon. Mahalagang bahagi ng proyekto ang pangangalaga at promosyon sa Nauhan Lake na kinikilala bilang ika-5 pinakamalaking lawa sa buong Pilipinas. Ang lawa ay isa ring kinikilalang wetland of international importance sa ilalim ng Ramsar Convention, isang pandaigdigang kasunduan para sa proteksyon at konserbasyon ng mahalagang wetland sa buong mundo.
Inaasahan ding magbubukas ang proyekto ng dagdag na oportunidad sa hanap buhay para sa mga residente, kabilang ang mga mangingisda, lokal na negosyante, tour operators at mga manggagawa sa sektor ng hospitality at transportasyon. Ayon pa kay Governor Dolor, malaking hakbang ang proyekto upang maiposisyon ng Oriental Mindoro bilang isa sa mga pangunahing ecotourism at sustainable tourism destination sa bansa habang pinananatili ang balanseng pangangalaga sa kalikasan at kaunlaran ng komunidad. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas sa ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to... you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. In-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Patay ang 4 na katao habang ilan pa ang sugatan matapos maaksidente ang isang pampasaherong galvanized utility vehicle o Isuzu Jeep sa kahabaan ng Barangay Road sa sitio Tagica ng Barangay Fortuna, Socorro noong Sabado, Mayo 10, 2026. Nasawi ang 4 na katao habang ilan pa ang sugatan matapos maaksidente ang isang pampasaherong galvanized utility vehicle o Isuzu Jeep sa kahabaan ng Barangay Road sa sitio Tagican, Barangay Fortuna, Socorro, nakaraang Sabado, ika-10 ng Mayo. Batay sa paunang investigasyon ng Socorro Municipal Police Station, bandang alas 11:30 ng umaga nang maganap ang insidente na kinasangkutan ng Isuzu Jeep. Lulan umano ng sasakyan ng ilang pasahero kabilang ang mga menor de edad habang binabaybay nito ang naturang Barangay Road. Pagsapit sa pababang bahagi ng kurbadang kalsada sa sitio Tagica, Barangay Fortuna, nawalan umano ng kontrol ang driver ng sasakyan dahil sa hinihinalang pagpalian ng preno, dahilan upang bumangga ito sa isang puno matapos mag-veer off o lumihis sa kalsada. Dahil sa matinding epekto ng banggaan, nasawi ang 4 na pasahero. 3 sa mga biktima idineklarang dead on arrival sa hospital,
habang ang pinakamatandang pasahero ay binawian ng buhay sa mismong pinangyarihan ng aksidente. Samantala, nagtamo naman ng iba't ibang sugat ang driver at ilang pasahero na agad isinugod ng mga responding tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Grace Mission Hospital upang mabigyan ng agarang lunas. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen kaugnay sa insidente, dahilan upang agad na rumisponde ang mga otoridad para magsagawa ng beripikasyon at paunang investigasyon sa lugar. Sa kasulukuyan, nananatili sa kustodiya ng pamunuan ng Barangay Fortuna na sabing sasakyan habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon upang matukoy ang iba pang detalye at sanhi ng trahedya. Muling pinapaalahanan ng Philippine National Police ang mga motorista na tiyaking nasa maayos na kondisyon ng kanilang mga sasakyan bago bumiyahe, lalo na ang mga preno at iba pang mahalagang bahagi nito upang maiwasan ang kahalin tulad ng aksidente. Nagpahayag rin ng pakikiramay ang mga otoridad sa mga naulilang pamilya ng mga nasawi at nananalangin para sa agarang pagaling ng mga sugatan sa malagim na insidente. Opisyal ng binuksan ng Civil Service Commission Field Office, Oriental Mindoro, ang aplikasyon para sa mga nagnanais kumuha ng Career Service Examination, Pen and Paper Test na nakatakda sa darating na ika-9 ng Agosto 2026. Opisyal nang binuksan ng Civil Service Commission Field Office Oriental Mindoro ang pintuan para sa mga nagnanais kumuha ng Career Service Examination Pen and Paper Test na nakatakda sa darating na ika-9 ng Agosto. Sa isang anunsyong inilabas ng CSC Regional Office 4, pinaaalalahanan ng publiko na ang pagtanggap ng mga aplikante ay nakabase sa first-come, first-served basis dahil sa limitadong bilang ng mga slots sa kalalawigan. Ayon sa CSC, ang mga interesado ay maaaring mag-apply para sa professional at sub-professional levels sa pamamagitan ng Online Civil Service Examination Application System. Layunin ng nasabing pagsusulit na masala ang mga karapat-dapat na individual na magsisilbi bilang mga lingkod bayani na may puso, dangal at galing para sa bayan. Pinapayuhan ng mga kukuha ng pagsusulit na ihanda na ang kanilang mga dokumento at bisitahin ang opisyal na website at social media pages para sa buong detalye. Matatanda ang civil service eligibility ay isa sa mga pangunahing dokumento o requirement sa mga nais magkaroon ng permanenteng posisyon sa iba't ibang sangay ng pamahalaan. Maaari niyo rin po kami mapanood sa YouTube. I-type lamang ang Tibetan News Time. Bisitahin at ilike rin ang aming Facebook page, Newstime Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newstime staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 040-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Angel Malikdan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.